ako po si Norman Cordero Marquez or tawagin niyo po akong Norm Sen. Isa pong animal welfare advocate na at kinikilala ring animal welfare human advocate in the Senate. My number sa balota ay number 40. At I'm representing animal welfare, the 94% of households which are pet owners, as well as all the marginalized sectors of different industries of the economy. No? So yan po ang aking tatrabahuhin sa Senado bilang isang aplikante at hinihingi po ni Norman Marquez ang inyong pagsuporta para po matupad ang hinaing ng mga pet owners at mga marginalized sectors sa ating lipunan. So, unang-una, Sir Norman, no, why is it time na magkaroon ng animal welfare advocate in the Philippines? Saka sa dami-dami po kasi ng problema sa Philippines. Paano po natin ilalapit sa taong bayan itong kapakanan ng ating pets? Marami nga pong problema sa buong Pilipinas, pero ang animal welfare po ay 94% ang effect niya sa buong population. No? So 94% ng mga households ay pet owners. Samantalang kung ang problema sa manggagawa ay only 40 million, ang pet owners naman ay 65.5 million. Yun pa lang yung butante. No? Out of the 68.6 million. No? So that is around 65.5 million na butante na pet owners kumpara sa 40 million na manggagawa. At ang mga Katoliko ay 78.8% ng population. So ito ang biggest sector, no, sa ating society, bigger than the poor, bigger than any religious denomination or gender. So panahon na dahil sa ngayon napakalala na po ang problema ng animal welfare at naniniwala po kami na animal welfare is human welfare. Ibig pong sabihin, isa po lang silang pamilya. Kinukonsidera na po na isang membro ng pamilya ang ating mga alaga. Kasama natin sa bahay as companion animals. Paglabas naman po sa bahay, andyan po yung mga livestock. So, pangkabuhayan naman po natin yan. Paglayo pa po natin sa environment, nandiyan naman ang mga wildlife. No? So, at ito ang nakaka-apekto sa ating ecology. No? At siyempre, nandiyan din po yung mga kasama natin sa industriya, yung mga canine security, yung mga animals entertainment, in transportation, in tourism. So, napakalawak po ng papel ng mga animals sa atin. At pag inayos po natin to dahil ang tingin po natin ay animal welfare is human welfare. So pati health, pati capability, pati livelihood, welfare ng ating mga sambayanan ay maayos din because isa lang silang pamilya at isa rin silang household. Mm-hmm. Okay. Norm Sen, tama, no? Norm Sen, parang claiming na magiging senador, no? Norm Sen. Pero ito, linawin ko lang, sige, given, sabihin natin malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas, merong mga alagang hayop. Ang tanong din is, kahit pa sabihin na karamihan sa mga pamilyang Pilipino ay merong alagang hayop, pag tinignan mo yung prioridad ng mga botante, hindi naman papasok sa listahan o at least hindi prioridad yung kondisyon ng mga alaga natin, ng mga hayop. Ang gusto pa rin nating issue ay yung malapit sa sikmura. Hindi po, mali po yan. Kasi ang prioridad, ang nakikita po natin ay yung trapong pag-iisip, no? Ng mga politiko. Kaya nga mga politikos, tingin nila, mga aso lang yan, di bumoboto. Pero sa ngayon po, 94% ng mga Pilipino nag-iisip ng mas malapit sa kanilang pamilya. Kaya po sa mga forum na naatinan ko, minamaliit yung animal welfare. Although hindi lang po ako sa animal welfare nag-concentrate, graduate po Ateneo, BS Management Engineering. So I'm more on economics. So ang tingin ko po dito sa approach na to ay macroeconomic and intersectoral. So siguro kaya po nakikita ko yung pagtutulong-tulong ng mga sektor para maayos ating problema at hindi ang gobyerno lang ang paggagalingan ng pondo. Kasi po hindi po kakayanin ng anumang pondo kung ang sistema naman ng ating mga like animal welfare, education ay palso naman. So kahit anong pondo kulang. So kahit anong politika ay hindi sapat, hindi tama. So kaya ang ginagawa natin dito, kung meron tayong pagbabago sa mga wages, so kitin natin lahat ng pangkalahatan, no? Yung economics of things, no? Kaya nga macroeconomic ang approach.
hindi mo basta-basta tataas ng sweldo, hindi mo titnan yung mga industriya ng agrikultura, yung mga nagpapasweldo ng mga kumpanya. So lahat po yan iniisip natin. Katulad ng pagbabalanse rin natin sa animals at humans, ganun din po ang pagbabalanse natin sa mga industriya. So yun po ang tinatawag natin macroeconomic approach at intersectoral. Masaya ka ba sa Animal Welfare Act of 1998 o meron kang isusulong na mga pagbabago, amendments sakaling manalo ka bilang senador? Hindi po tayo happy doon sa Animal Welfare Act, even the Anti-Rabies Act. Pero ang problema natin dito, matatagalan pa tayo. Ano po, let's say, ang top priority bills nyo po talaga? Let's say top 3. Ang top 3 priorities ko po ay ang animal welfare. Yan ang aking parang entry sa ating politika. No? Kung sasabihin natin na aking pinasok ay masa, na puro ayuda, ay hindi po siguro ako mag-iisip. Ngayon, ang pangalawang priority ko ay ang edukasyon. Pero doon sa animal welfare, isa po tong sektor lang ng agrikultura. Kaya pag sinasabi kong animal welfare, dahil yan ang aking titulo, no, na kiniklaim, meron din pong agrikultura dyan. Agrikultura, fisher folks, andyan din yung mga farmers, andyan din yung mga livestock producers. So lahat po yan, meron kanya-kanya po tayong mga programa. At lahat po yan, pag inayos natin ang programa, maapektuhan ang ekonomiya natin, maapektuhan ang pangangailangan sa sweldo. So like katulad sa mga sa wage, so ang isang pananaw ko ay dapat pare-pareho. So para magkaroon ng opportunity nasa probinsya, hindi yan sila pumunta sa Metro Manila, hindi na magka-traffic dito, bigyan sila ng parehong wage rates. Masaya ka ba sa Animal Welfare Act of 1998 o meron kang isusulong na mga pagbabago, amendments sakaling manalo ka bilang senador? Hindi po tayo happy doon sa Animal Welfare Act, even the Anti-Rabies Act. Pero ang problema natin dito, matatagalan pa tayo. Ang nakikita ko po at kahit po sila ma-revise, at meron pong sinusulong ang ilang senador, although pa-graduate na sila, last hura nila ay sinusulong nila at minamadali ang isang bill, no, o Revised Animal Welfare Act na sinimulan pa ni Laila de Lima, no? Pero ang tagal na nun. So ngayon, nirarush nila, no, midnight bill, pero napatigil ko po yan sa isang petition dahil oppressive. Okay? So pinalitan nila, inalis nga yung provision na yon. So ngayon, pinapasok na naman nila, second reading nila na raw, pero wala namang consultation. So minamadali sa eleksyon. Pero ang point dito is, bukod po doon, ay meron po dapat tayong isang Republic Act on the machinery of implementation. Kasi kahit gaano kaganda yung Animal Welfare Anti-Rabies Act mo, or isama pa natin yung Code on Sanitation of the Philippines kasi ito po yung mga nuisances na ginagawa nitong mga animals na hindi napapabayaan irresponsible pet owners. So dapat magkaroon pa rin tayo ng isang machinery of implementation or enforcement na hindi tayo masyado magre-rely sa gobyerno on the funds, on the efforts, kasi po lagi nilang shortcut at lagi silang walang political will on the implementation. Kaya kahit anong problema natin, even drug addiction, ay nagkakaroon ng, because of lack of political will, ay lumalala. At mamaya sasabihin nito, magkaroon na lang tayo ng EJK, extrajudicial killing. So yan po ang nangyayari sa mga stray animals. Ini-EJK nila. Hindi naman nila ini-EJK itong mga responsible pet owners, pero hindi ko masisisi dahil itong mga responsible pet owners ay biktima rin ng kawalan ng political will ng gobyerno. So ang pupupukin po natin dito ang gobyerno. At pag nakaupo po ko, yun po ang aking makinarya ng implementation, alisin sa gobyerno ang pamamahala ng aso dahil wala tayong tiwala sa kanila, ibigay sa community para to police their own rocks with the help of the other sectors, the civic organizations, the business sector, and the academy. So magiging 5 sectors na yan. Instead na nagbabangayan, opo. At gusto naman po nila na submit ko na pa itong panukalan na ito kay Grace po at kay Cynthia Villar, although hindi nila pinansin, okay lang po kung hindi nila maintindihan. Pero sinamit ko na rin po ito sa 46 na mga local governments at ini-embrace po nila kasi ito po ang solusyon. Meron ho ba talaga kayong resources at kakayahan para i-mount itong kampanya na ito? Hindi ho ito yung unang beses na tatakbo kayo. 2010, natalo ho kayo. Tama po ba? Kaya nga po, nanalo ko sa Supreme Court for twice, no? Not once, but twice. Ibig sabihin, hindi ako nalagay sa balota. Hindi, pero nung 2010 ho, sa bayan ho ng Bauco, bilang member ng Sangguniang Bayan?
Opo, pero ibang sitwasyon doon. Yung punto dito, sir, is parang yung pa nga sangguniang bayan pa lang ito, pero hindi na ho kayo nagwagi noon, 2010. So, gaano ho kayo kapositibo ngayon sa kampanya ninyo? That sa was Senado? before my animal welfare advocacy. So 2016, 2010 yun, no? At noong 2016, doon pumasok ako sa animal welfare advocacy at umikot for the past 8 years. Sinuportahan ako ng mga OFWs, ng mga civic organizations, mga pet owners, pet lovers. Kaya nakaikot ako, naka-assist ako sa mga animal welfare groups, nakita ko yung mga problema sa ordinance, marami akong napatigil na ordinance. So, ito po, nagawa ko ito, nag-concentrate ako sa animal welfare, although I'm a licensed real estate broker, no? So, doon ako nag-concentrate dahil walang ibang tumutulong. Isa lang ang Norman Marquez na tumutulong at yung mga ibang mga NGOs o yung isang tumakbong senador na puro po viral, no? At puro YouTube. Siyempre, pag ikaw monetize mo yung YouTube mo na hindi ko ginawa, kaya hindi ako naging popular, siyempre, puro content conscious ka na ngayon. Di ba? So, ganun nangyayari. Pumipilan 3 taon, at 3 araw, yung isang taga Boracay, para lang i-endorso sa isang PAW na minumura naman siya. So, ang point natin dito, ako dito, gagawin po natin na sa 8 taon na ginawa ko po yun, nakaikot po ako at nagbago ang complexion ng animal welfare since that time. At ngayon, after the COVID, 94% nga ng household ay pet owners. So, at sila ay masyadong panatiko, masyado silang masugid na gusto magkaroon ng change, no? Nanggigigil sa change. At ang hindi lang makaintindi rito ay hindi pet owner, yung mga trapo mag-isip. Sila lang ang hindi makaintindi sa power na ito ng animal welfare. Norm Sen, to wrap it all up, no? Bakit po kayo karapat-dapat iboto nitong darating na eleksyon, midterm election sa Mayo? Dapat po talaga akong iboto dahil una, mataas po ang aking napag-aralan. Nag-assist na rin sa mga legalities. Natuto ako ng mga legal kahit hindi ako abogado. Nag-assist ako sa mga criminal cases, nagsulat ng mga affidavits at mga motions nang hindi po ako nagpapabayad. So, nagawa ko ito at nakausap ko yung mga marginalized sector, galing din ako sa marginalized sector. Kaya ako yung isang tao, ako yung isang senatorial candidate, isang aplikante na karapat-dapat dahil nagawa ko na lahat ito at iaakitan natin sa Senado bilang isang senador para mas magawa natin ng mas mabilis yung pinaghihirapan namin sa 8 taon na ma-achieve. At masyado na pong conscious, kita niyo naman po, pag merong inarape ang bata, wala lang. Pero pag merong pinalong aso, viral na kagad. Nilagyan pa nila ng segment para talagang kikita rin ng mga networks, no? So, dito natin makikita kung gaano kalakas yung power na yun. At yun ang ginagamit kong boto para makapasok. Pero pag nakapasok po tayo sa Senado, lahat ng marginalized, isa lang siyang marginalized sector, but biggest marginalized sector sa lahat ng mga industries na yun. Thank you very much, That's it sir. po. Katulad sa animal welfare, magkakaroon po tayo ng pet healthcare. Ibig sabihin po ito yung PhilHealth for the animals. Ito rin, magkakaroon tayo ng Animals and Disaster Coordinating Council. So ito po yung pag mag-iisip ng mga pumutok ng taal, at least alam natin kung saan i-relocate at dyan natin ilalagay sa mga pound. Yan ang magiging silbi ng mga pound kasi magkakaroon tayo ng mga community pet parks na lang para sa mga communities. Hindi nalalayo pa ang mga pet owners na mag-alaga doon sa mga residual strays. So magkakaroon tayo ng barangay veterinarians or cluster barangay veterinarians. Magkakaroon tayo ng mobile veterinary clinics at saka accredited vet clinics. Kaya tataas po ang industriya ng veterinary medicine. Kaya nga po sa mga state colleges, itataas ko rin yung mga quota. So kung 100 ang pumapasok ng mga vet med students, gagawin ko 200. So para maka-coop up, dahil paramihin natin ng mga doktor na mga hayop, habang pararamihin naman natin ang universal healthcare. So, all in all, magkakaroon tayo ng universal, animal, and human healthcare. No? So, masyado bang mababaw yan na pananaw? Hindi po. Dahil ayusin muna natin ng household at saka pag inayos natin yan, at least ma-alleviate yung kanilang problema doon sa mga wages, doon sa mga problema sa mga environment. No? So, at least meron silang parang buffer, no, sa sarili nila para paglabas nila sa bahay, handa silang
sumuong sa hindi magandang economic situation natin na eventually i-improve din naman natin po yan.